verse 12. Sabi diyan, and the fire upon the altar shall be burning in it. Parang ang apoy sa altar ay dapat manatiling nagliliyab or nagniningas. Amen. It shall not be put out. Hindi siya dapat mamatay. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereon the fat of the peace offerings. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Amen. Ano yun ko kasi ito, language namin. English kasi. So sa inyo naman, language, Tagalog. Okay? At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papanatilihing naginingas doon. Hindi papatayin. At ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga. Sabihin niya natin tuwing umaga. Tuwing umaga. Parang devotion to At aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang apoy ay pananatilihing magniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. Okay? Quench not the fire. Fire keepers. Okay? Sabihin mo nga, fire keepers. Fire keepers. Hallelujah. Tayo ay mga fire keepers. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, narito kami muli makikinig ng iyong mga salita sa sandaling panahon, O Diyos. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, that is receptive, Lord, na marunong tumanggap ng iyong mga salita, O Diyos, at amin itong maingatan sa amin pong mga buhay, O Lord, na habang kami ay naghihintay sa iyong pagparitong muli, kami ay manatili, nag-aapoy sa amin pong paglilingkod sa iyo, O Diyos. Kung meron mang mga bagay sa ngayon, O Diyos, na nasa aming isipan, sa aming puso, O Diyos, na alam namin pumapatay, Panginoon, ng apoy sa amin pong mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, hallelujah, pagninghasin mong muli ang amin pong paglilingkod sa iyo, ang amin pong pananampalataya, O Lord. Help us realize, O Lord, ang kahalagahan ng amin pong ginagawang paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po, alam mong may mga nanghihina, alam mong may mga nanglulupaypay, discouraged, Panginoon, mga dismayed at disappointed, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Lord. Dalangin ko, pawiin mo ang lahat at palitan mo ng kagalakan, Panginoon, ng ningas ng apoy sa amin pong paglilingkod sa iyo. Salamat sa kabutihan mo sa umagang ito. Pinupuri ka namin. Cover us with your precious blood. In Jesus' name I pray. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, fire keeper. You may be seated in the presence of the Lord. Now, fire originated from God. Next. But the flame is our responsibility. Now, alam natin na ang fire dito, hindi po siya basta-bastang fire. Ang fire na pinag-usapan po natin dito, it is a symbolic fire. Sa Old Testament, totoo po yan, habang ang mga priest, mga kapatid, nagsusunog o nagsisiga talaga sila ng apoy para po sa burnt offering, mga kapatid. Hallelujah!
At ang sabi ng Panginoon, the fire in the altar must not quench or hindi pwedeng mamatay. The fire on the altar must be kept. Mapanatiling nag-aalab, mga kapatid. Hallelujah! Now, God lights the fire, but we must maintain it. Tumutukoy ito sa responsibility ng Diyos at ng tao, mga kapatid. Ang fire ay hindi nanggagaling sa iyo, but the flame, yung alab, mga kapatid, it is our responsibility. It is our responsibility to maintain the flame in the fire sa atin pong paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Now, sabi diyan, ministry without fire is like a machinery without oil. Nakakita na kayo ng sasakyan na walang langis. Maingay, mga kapatid. Sirang-sira, masisira talaga yan. In fact, mga kapatid, lahat ng mga machine, kailangan mayroong maintenance na oil, mga kapatid. Amen? Hallelujah! So the fire must keep burning continually. Hindi po pwedeng ngayon, nag-aalab, bukas, hindi. Ngayon, nag-aalab, bukas, hindi. Mga kapatid, hallelujah! Your spiritual fire is not automatic. It is intentional. So, ang flame natin sa atin pong paglilingkod, hindi yan automatic na mag-aalab. Ang fire, ang Holy Ghost, ay nanggagaling sa Panginoon. However, you have to maintain the flame, mga kapatid. Kailangan ikaw ang gagawa. It is your responsibility na yung flame ng fire, mga kapatid, manatili at hindi siya mamatay. Hello? Amen. So, paano natin mapanatili yung alab, yung init, yung flame ng atin pong mga apoy, mga kapatid? Hindi po pwedeng parang tsamba-tsamba na lang. Hindi po pwedeng, hindi mo papahalagahan. Lahat po, mga kapatid, dapat we have to be intentional sa atin pong pamumuhay. Gusto mong mag-alab kay Lord? Yes. Alam mo? Gusto mong maging fiery? Amen. Gusto mong magningas ka sa paglilingkod mo sa Diyos? Hindi yan nangyayari by accident. Right. Nangyayari yan by intention. Kung gusto mong magliyab sa iyong paglilingkod, gusto mong magningas, gusto mong maging mainit sa paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, you have to live your life intentional. Ang paglilingkod mo sa Diyos, intentional, mga kapatid. Amen. Walang natural na, kailanman hindi ako nakakita ng tubig, mga kapatid, na nilagay mo lang diyan kumulo na. Di ba? Kanina, nagkape kayo. Di ba? Hindi nyo nga ako binigyan eh. Biro lang. Bago mainit yun, mga kapatid. Intentional. Maghanap ka ng posporo. Bibigyan mo. Di ba? Lahat. May takore. May baso. Lahat intentional yan. Gusto mong humigop ng mainit na sabaw. Di ba? Lalo na ngayon. Muulan, mga kapatid. Ang sarap ngayon magsabaw ng yung bulalo. Yes. Hello? Amen. Tsaka yung shrimp. Sinigang, mga kapatid. Napakainit. Hallelujah. Parang tingin nyo sa akin, fried chicken na yata eh. Pastor, gutom na kami. Tingin ko sa'yo, sunog na fried chicken. Diba? Gusto natin na magkaroon, mga kapatid, ng fire. It must be intentional. Amen. Pag pupunta ka sa church, kailangan intentional, mga kapatid. Hindi natin makukuha yung tagumpay na gusto natin sa buhay, mga kapatid, when we are not intentional. Right. Hello? Amen. Lahat kailangan ginagampanan natin, mga kapatid.
God won't keep burning what we don't keep fueling. Aha. Ibig sabihin, kapag walang fuel, walang langis. Ano mo yun? Ibig sabihin, walang nagme-maintain sa iyo. Ano yun? The Holy Spirit. The power of the Holy Spirit, mga kapatid. The power of the presence of God. Yan yung oil, mga kapatid. Yan yung fuel natin. Yung Word of God, mga kapatid. Fuel natin yan for us to keep the fire burning. Kung wala po yan, mga kapatid, ano po mangyayari? Hindi po magniningas. Kaya mamamatay. Amen. Na alam mo, namumuhay tayo sa mundong punong-puno ng pagkakasala. Right. Nabubuhay tayo sa mundo na nasa madilim, mga kapatid. Ang trajectory, yung pupuntahan ng atin pong mga ng mundong ito ay papunta sa kapahamakan, sa negative at hindi sa positive, mga kapatid. Therefore, God keeps on reminding us by His grace na yung fire, mga kapatid, hallelujah, kailangan nasa atin. Amen. Dahil araw-araw nakakasama natin yung mga taong walang fire, yung mga taong malalamig. Cold pagdating kay Lord. Di ba? At kapag wala yung fire, wala tayong ginagawa na intentional na mga bagay para magningas tayo sa paglilingkod sa Panginoon, madali lang tayong mahawa, mga kapatid. Hello? Amen. That's why the priest was instructed, mga kapatid, to add wood every morning. Ibig sabihin, sabi ni Lord, para hindi mamatay yung apoy, kailangan every morning, lalagyan mo siya ng gatong. Right. Parang sa atin ba? Para hindi mamatay yung apoy na nasa puso mo nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Nung na-inlove ka kay Lord, nung natanggap mo ang banal na Espiritu Santo, hindi po pwedeng wala ka nang gagawin. Tututunganga na lang tayo, higa na lang tayo, upo na lang tayo, magliliwaliw na lang tayo. No, hindi pwede. Every morning, kailangan mayroong apoy, kailangan mayroong wood na igagatong na ilalagay doon para magningas. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, parang devotional yun ah. Parang journal yun ah. Di ba? Parang devotion yun ah. Parang word of God yun ah. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magpaliban. Hindi pwedeng pabayaan natin ang ating pong devotion. Ang word dyan, yung devotion natin sa Diyos. Lahat nga ng nakapag-devotion na, magsabing amen. Amen. Diba? Even sa mga ministro, sa amin, mga kapatid. Sabi ng pastor, mga kapatid, nagturo sa akin, sabi niya, alam mo, kapag ka ang pastor, pagod na burn out, naapektuhan ng congregation. Kasi nga, ang pastor, ang daming iniisip ang pastor, mga kapatid. Diba? Kita mo yung mga pastor, unti-unting nauubos. Ang pahit siya. Diba? Yung buho. Grabe na hindi ka. Yung mitsa. Diba? Baka pagdating ng panahon, magulat kayo. It shine bright like a diamond. Diba? Nasunog na. May uso ngayon, mga kapatid, yung nakita ko sa Facebook, nakita ko yung mga ano ba yon? Yung bagong pelikula na o yan, nakakita siya ng mga ganon. Tapos sabi ko ba't nalalagyan na ng buhok? Pulang buhok. Ini-edit, mga kapatid. Sabi ko, kung saan ako, magpipicture tayo, tapos lalagyan natin ng, ako nababawasan eh. Yung line, pawala ng pawala. Pero yung iba, padagdag ng padagdag, mga kapatid. Hallelujah. Now, tayo, nabuburn na tayo. Totoo ba yan? Amen. Minsan sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, we experience burnout. Ano yung burnout? Parang, nasobrahan ka. Sa sobrang stress, dahil mong iniisip, mga kapatid,
dami mong bayarin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Primary tayo. Kinakarga mo lahat ng mga problema, mga kapatid. Parang pasan-pasan mo lahat, mga kapatid. And kung wala ang devotion, kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang power ng Holy Ghost, mga kapatid, hindi natin maisosurvive ang ating pong paglilingkod. Hindi natin maisosurvive ang ating pong ministry. That's why God told us to keep the fire burning. God told us na kailangan manatili ang ningas sa atin. Kailangan mayroong nakalagay palagi na apoy. Every morning. Diba? Tingnan mo, pag in-skip mo, halimbawa, nagsiga ka, naubos na, mga kapatid. Tapos hindi mo na nilagyan. Anong mangyari? Mamamatay, mga kapatid. Mamamatay yan. At madaling mamatay ang apoy kung wala siyang mga kasamang sinusunog. Aha. Yung para bang bilang Kristiyano, ina-isolate mo yung sarili mo ba? Kahit nagniningas ka, kahit mainit ka sa paglilingkod sa Diyos, kung hindi ka nakakasama sa mga fellowship, kung pinababayaan mo yung pagtitipon, kung pinababayaan mo ang yung fellowship with God and fellowship with your brethren, mga kapatid, madali pong mamatay ang apoy. Madali pong mawala yung flame na nasa iyo. That's why we need to have a fellowship. Kailangan kasama natin ang bawat isa. Kailangan nagdadamayan tayo. Kailangan nagpapalakasan tayo. Kailangan nakikinig tayo pareho ng salita ng Diyos na siyang tumutulong sa atin para magningas. Amen. 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 Now, feed the fire or it dies. Ayaw nating mamatay yung fire. Right. Amen. Sabi ng Panginoon, ayoko na ikaw ay maligamgam. Either malamig ka o mainit. Kasi nga, maligamgam. Bibili ka ng kape tapos maligamgam. Ang pangit nun. May coffee na malamig, may coffee na mainit. Ako, prefer ko ang mainit, mga kapatid. Ano yung brand, Pastor? Hot choco na ano. Diyan lang. Hindi naman ako nagpaparinig. Di ba? Choco pala yan. Yung marako. Marami yung Marako yung basta. Kailangan hindi ka maligamgam. Kailangan pumili ka either malamig ka o mainit. Sinong nag-desire na siya ay mainit sa paglilingkod sa Diyos? Kung nag-desire ka, be intentional about it, mga kapatid. Hallelujah! Gatungan mo ang fire na nasa iyo. Have the fellowship, mga kapatid. Hindi mo pwedeng ipagpaliban. Pastor, ito kasi. Ito kasi. Hello? Sa halip na puro excuse, let's make progress, not excuses. Hello? Saan ka pipili? Progress or excuses? Yung mga laging may excuse sa buhay, hello? Amen. Ito yung walang nararating. Tandaan natin na yung laging may excuse, excuse me, Yes, you. walang nararating ito. Kasi walang anumang bagay na itutuloy or kanyang gagawin consistently kung palaging excuse ang kanyang buhay. Right. Amen? Amen. So, instead, bilang mga anak ng Diyos, instead na puro excuse, hindi na dapat progress na. Dapat we have to find ways paano natin masusunod yung kagustuhan ng Panginoon. Amen. We have to find ways paano tayo lalago, paano tayo mag-i-improve sa buhay na ito. Emotionally, financially, spiritually, mga kapatid. Kailangan hindi tayo puro excuses. Amen. Para magningas ka, makisama ka, kailangan, alam mo, mas malakas yung liyab pagka marami. Right. Di ba? Magsunog ka ng isang dahon, mauubos yung posporo mo. Di ba? Mapuprostrate ka eh. Nagsunog ako dyan sa baba. Yung sunog ko yung isang dahon ng kawayan. Isang dahon lang, pag sunog ko, nagliyab, patay agad. Hindi ko na na-siksik doon sa ano. Mga kapatid, naiinis ako. Inaubos yung
Posporo. Sabi ko, naisip ko, parang may kulang din sa akin, ano, kako. Buti na lang hindi ako perfect. Kasi kung matalino ako nung time na yon, hindi ko sinulog yung isa lang. Kasi kung perfect ako, gwapo ka na. Di ba? Mayaman ka. Yung katawan mo. Di ba? Lahat sa'yo. Kaya lang, nakaka-disappoint. Kaya po, sabi, tinitingnan ko, may tingin sa akin eh. Buti lang walang nakakita. Baka sabihin ako, napaka-ano mo naman, pastor. Isa lang. Pero kapag madami, mga kapatid, yes, mag-aapoy siya at matagal, nasunog, mga kapatid. So, hindi ka pwede sabihin mo sa katabi mo, huwag kang laging nag-iisa. Makisama ka. Yan. Makipag-fellowship ka. May cell group tayo. Parang wala na. Hallelujah. May cell group. Doon kasi ka nagniningas eh. Doon ka kasi nag-aapoy. Doon ka lumiliyab. Doon ka pinapalakas. Amen. Sa iyong mga kasamahan. Kasi nga, halimbawa, may problema ka. Di ba? Pag sinarili mo yung problema mo, wala mangyari. Ang problema ka. Lalo. Pero may mga times na sobrang dami kong problema, nag-join ako sa isang group. Tapos, nag-share sila ng kanilang mga problema. Sabi ko, mas malala pala yung problema mo. Buti na lang. Buti na lang pinarealize sa akin ni Lord na wala pala yung problema ko. Namumroblema ka sa makakain mo. Yung isa, namumroblema mo paano ihinga. Diba? Namumroblema ka, anong ulam? Yung iba, namumroblema, anong bigas? Saan kukuha pang bigas? Tapos parang victim tayo, parang kawawang-kawawa ka. Bakit? Kasi nga, ina-isolate mo yung sarili mo. Sa halip na may simba, Lord, hindi ako makasimba. Bakit? Walang bigas. Sabi, Lord, pumunta ka sa church, may bigas doon. Amen. I mean, hindi bigas, bigat. May bigat doon. May bigas. May pagpapala, mga kapatid, kung saan nandoon ang Panginoon. Ito, sabi ni Moses, hindi ako, Lord, aalis. Hindi ako didiretso kung hindi kita kasama. Naintindihan ni Moses that when you are in the presence of God, at kapag ang presensya ng Diyos kasama mo, kompleto na lahat, mga kapatid. Walang anumang bagay hindi kayang gawin ng Diyos kapag kasama natin siya, mga kapatid. So instead na lumayo sa presensya ni Lord, kaya pagka Sunday, make sure, mga kapatid, na nandun ka sa presence ni Lord. Why? Bakit? Hindi ka kasi makapagpatuloy kapag wala yung presence ni Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. At ang goal natin dito, mga kapatid, hindi lang para makita tayo publicly na mainit tayo. Right. Ang goal dito is your private life. Hello, kumusta ang private life mo? Ha? Sorry, yung private life ko, di ko alam. Ang private life natin, kailangan, alam mo, gusto mo magkaroon ng breakthrough publicly, ayusin mo yung life mo privately. Amen. Right? Maraming mga bagay ang naranasan natin publicly, parang nakita mo umuunlad, nakita mo binibless. Bakit? Kasi nga, when you are in private, when you are, may time ka sa sarili mo at sa Panginoon mo. Okay. Amen. Huwag tayong mag-expect na magaganda ang buhay sa public natin kung ang ating buhay sa private ay hello. Amen. And for you to know, for your information, para sa Diyos, walang private. He sees all things, mga kapatid. Hallelujah. Pero tayo bilang mga tao, ayusin natin ang ating pong buhay privately, mga kapatid. May mga pagkukulang, may pagkakasala, mga kapatid. Pero si Lord nag-remind patuloy sa iyo, ayusin natin ang ating pong buhay natin private, mga kapatid. No, fire doesn't fall on talent, position, or reputation.
It falls on the altar of brokenness. Ang fire is hindi namimili ng matatalino. Right. Kasi kung matalino, kami lang ang pinili. Hello? Amen. Ang fire hindi namimili ng mga pogi. Kawawa kayo. Kawawa sila. Tayo-tayo lang. Na parang ang Diyos hindi namimili ng sa itsura base, mga kapatid. Baka nandun na tayo. Kawawa sila. Possession or reputation. Kahit sino ka, mga kapatid, hindi po namimili. Doon ako kay Brother Joey. Kasi nasa kanya na lahat eh. Diba? Doon ako kay Brother Andrew. Tall, dark. Ano yung sunod nun? Kind. Diba? Tall, dark, handmade. Diba? Kind, courteous. Diba? Lahat sa kanya na, mga kapatid. Ano yung sunod nun? Diba? Lahat nasa kanya na, mga kapatid. Sabi, hindi ganun. Ang fire, hindi ganun ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, bumababa siya doon sa mga taong nagpapakumbaba. Amen. Mga taong mapagpakumbaba, mga kapatid. Hindi nagmamataas, hindi nagmamagaling, mga kapatid. Kung hindi yung parang kinakasangkapan ng kailang mga sariling katalinuhan, ang kailang reputation mo. Ang Diyos ay bumababa doon sa mga taong may pusong bagbag sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 Now, remove the ashes. Hello? Amen. Don't let yesterday block your today's flame. Alam mo, isa sa mga hadlang sa atin pong fire, isa sa mga umahadlang sa atin pong ningas sa paglilingkod sa Diyos, yung past natin. Right. Nakakita na ba kayo ng nagsisindi tapos nilalagay yung mga abo? Diba? Ako na-experience ko yan kasi noon, ang lutuan namin, nasa ano pa ako, naroon sa Garay. Ang lutuan namin is kahoy. Diba? Pag magluluto ka ng kahoy, yung panggatong mo, is hindi ka pwedeng magluto na, halimbawa, natapos ka magluto ngayon, mamayang gabi, yung mga abo, hindi mo pwedeng panatilihin doon. Lalo na isang buwan na. Yung mga pinagsunugan, yung mga ashes, mga kapatid, aalisin, itatabi mo yon. Halimbawa, mayroon akong krodo. Yung krodo kasi yung ano dyan eh. Pagka, o kaya kerosene. Maglalagay ka ng kerosene, isang konti, ilalagay mo dun sa, tapos sisindihan mo. Tapos lalagyan mo ng mga gatong. Pero kapag punong-puno yan ng ashes, mga kapatid, hindi siya magniningas, hindi siya sisindi. Ang ashes symbolizes your past. Yung ashes symbolizes the things that keeps you broken, that is damaging you and your relationship with God today. Huwag nating hayaan ang atin pong mga nakaraan, ang buhay natin, ang old habits natin. Hello? Parang, pwede bang makiusap sa inyo? Pwede bang kausapin ko kayo ngayon, mga kapatid? Yung dating buhay, yung dating habits natin, yung dating kabiguan, yung dating problema, yung dating parang sinusukuan natin mga bagay, nagpapasakit sa atin, lagi-lagi. Di ba? Lagi-lagi natin binabalikan. Nakita na kayo na magkarelasyon, mga kapatid, na 15 years, 10 years na, pag nag-aaway, binabalikan yung 15 years ago. Diba? Isang magkarelasyon, biglang nag-away kayo, biglang bin-wrote out. Ikaw nga eh. Natandaan mo ba ng July 13? Alas 5 ng madaling araw?
1995? Na-mention na. Akala mo, nakalimutan ko na, ha? Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin. Dito, dala-dala ko. Forgive but don't forget. Diba? Sabi nung isa, that was in the past. Pero nandito pa rin. Diba? Yung dating nanakit sa'yo, hindi mo pa rin makalimutan. Kahit nung naging Kristiyano ka na. Pastor, ayun naman. Pag nakikita mo, nakasalubong mo sa, hindi mo pinapansin, yan yung nanakit sa atin. Diba? Ngayon, sabi ng ano, maglaway ka ngayon. Ako nga pala yung sinayang mo. Buti naman. Pag nalaman sila, buti naman. Ngayon, tingnan mo. Diba? Hindi makamupa. Yung pain dati, dala-dala hanggang ngayon, no? Alam mo ba, sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things becomes new. Dapat namumuhay na tayo base sa perspective natin today and ang ating hope for tomorrow. Hindi tayo nakabase sa ating pong past. Walang naglalakad na palaging tumitingin sa likod, mga kapatid. Hallelujah. Or, ang mata mo, hindi nilagay ng Diyos dito sa batok mo, mga kapatid. Ang mata mo ay papunta sa harapan, mga kapatid, to see what's ahead of you, to see your future, to see the plan of God, to see the will of God, to see the ways of the Lord in your life, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. If not removed, be killed today's potential. Diba? Kaya pag nagsindi ka, tapos hindi mo nila inalis yung mga dating, huwag mo na. Alam? Pati nga sa mga patutuo natin minsan Alam mo, Pastor, noong 1960s, grabe. O kumusta naman ngayon? Alam mo, noong 1961, napakaganda na. Ito, ginagawa namin. Grabe, sobrang ganda talaga ng namin. Kumusta naman ngayon? Noong 1962, alam mo yung patutuo natin, mula noon, ngayon, require tayo mag-acquire tayo ng panibagong patutuo. Kailangan natin, mga kapatid, ng apoy na nanggagaling sa Panginoon, na nagbibigay sa atin ng personal testimony natin, mga kapatid. Makikita mo gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo ngayon. Once nagningas ka sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, may mga tukso sa labas. Hello? Hindi ito yung natutukso. Tinutukso, mga kapatid. Hallelujah! Yung mga sinasamahan natin, puro tukso, mga kapatid. At kapag ang apoy ay nawala sa iyo, madali kang mahawa, mga kapatid. Diba? Tutuksohin ka niyan Bakit? Kasi nga yung fire na nasa iyo, ayaw ng kaaway. Takot kasi ang kaaway. Sa fire na nasa iyo. Tutuksohin ka. Sis, Brad, eto lang. Dito ka. Sis, Brad, dito ka. Kailangan, mga kapatid, ang gawin natin, ang atin pong dapat gawin sa kalooban po ng atin pong Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Success or struggles of yesterday should not define your today's hunger. Dapat ngayon, alam mo, pag pupunta ka sa church, gusto mong, dapat nag-desire ka na, Lord, gusto kong maramdaman ng presence mo. I'm hunger for you. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst. Sabi ng kanta, how I long to be in your presence. Pagdating dito, hindi ka lang nagmamasid, mga kapatid, umiiyak. Titingnan mo yung umiiyak. Pinagmamasdan mo yung katabi mo. Habang tumitingin ka, ganun, no?
Tapos, sa isip mo, tatawa ka pero gamaganong-ganong ka na lang. Nakatingin kasi. Nakatingin sa kapwa, hindi nakatingin sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic na yun. Kailangan nakafocus tayo sa Diyos. Kaya hindi mo maramdaman, hindi mo makuha yung Holy Ghost, yung Holy Spirit ng Panginoon. Kasi nakatingin ka, iniisip mo yung katabi mo, baka pagtawanan ako. Diba? Hello? Amen. Kaya kahit may iyak na mga kapatid, dahil sa kabutihan, nararamdaman niyo yung presence. Kaya lang, biglang nagkumuha ng tissue. Kumuha ng panyo. Kailangan, pag umiyak ako, Lemure ba na yan? cute pa rin ako tingnan. Hindi mo maibigay yung best mo sa Panginoon. Hindi mo maipresent kung sino ka. Hindi mo maipresent yung tunay mong nararamdaman. Bakit? Kasi nakatingin ka palagi sa paligid mo. Iniisip mo palagi yung approval ng tao. Parang wala kang kausap. Iniisip mo palagi yung observation ng iba sa'yo. Hello, wag mong isipin yan. Isipin mo ang Diyos nakatingin sa'yo. Come to Him as you are, mga kapatid. Kung sino ka, magpakatuto ka. Kung nagkasala ka, lumapit ka sa Diyos. Amen. Dalhin mo yung mga bagay sa Panginoon. Ibigay mo, isurrender mo sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Diyos, mga kapatid. Huwag mong tingnan. Pag umiyak ako, baka guilty ako. No, lahat tayo guilty sa harapan ng Diyos. Right. Walang pinipili, mga kapatid. Pastor, ikaw hindi ka guilty. Hello? Baka biglang kumidlat pag sinabi kong ako ay perfect. No. Lahat tayo. Kaya dapat hindi ka nahiya sa kapatid mo na. Kasi nga, lahat tayo. All of us fall short of the glory of God. That's why dito sa church, hindi tayo nag-judge. Ikaw nagkasala ka, ano ka na sa Panginoon? Out ka na. Bye. No. Huwag kang mahiya sa Panginoon na manumbalik. Yes. Babalik ka sa Diyos na may bagbag na puso. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo. Pero ang Diyos kailanman hindi ka in-eliminate ng Diyos. Amen. Minahal ka pa rin ng Diyos. Tinanggap ko pa rin ng Panginoon. Hindi nagbago yung pagtingin ng Diyos. Yung pagkakasala mo, yung pagkakamali mo, hindi kinansel yung biyaya ng Diyos. Hindi nabawasan ng pag-ibig ng Diyos dahil lang nagkasala ka. Pero wag mong gawin yung lisensya. Hello? Wag mong gawing lisensya ang biyaya ng Diyos para gumawa patuloy ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. You have to keep the fire burning. Hallelujah. We are the fire keepers, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We have to discipline ourselves, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Now, the altar is sacred. So is our calling. Sacred yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kaya kalain mo, sa dinami-dami ng tao sa mundo ito, sa lugar na ito, ikaw, nandito ka sa simbahan, nandiyan ka sa presensya ng Panginoon. Yung calling ng Diyos sa iyo, napaka-precious yan, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Now, the priest didn't watch the fire. Parang wala akong kausap. Amen. Ang priest, hindi siya nakatingin lang. Tinitingnan niya nga po. Sino ba nakatingin lang? Parang, nag-aapoy si Brother Andrew. Titingnan ko lang siya. Diba? Sino dito yung nagniningas sa paglilingkod sa Diyos ang nakatunganga lang? Wala. Hindi po pwedeng totoo. Wala. Hihintayin mo. Lord, give me fire. Pastor, pray for me. Ano yung ipapipray ko? Nabigyan ako ng Lord ng kalakasan sa paglilingkod ko. Sabi ko, sige, punta ka ng gawain. Pastor, papahinga muna ako eh. Gusto mong magningas, gusto mong lumakas, pero hindi ka pumunta doon sa lugar ng pangpalakas sa'yo. Ayaw mo doon sa lugar
or hindi ka pumaparoon doon sa lugar na gusto ng Diyos palakasin ka. May specific place para sa iyo. Nilagay ang Diyos ng simbahan para dito ka palakasin. Dito ka equip. Dito ka i-train, mga kapatid. Dito ka i-mold ng salita ng Diyos dahil maganda yung nasa unahan. Diba? Nakakaya yun. Pastor, pag-pray mo ko ng kalakasan. Pero kapag inaya ka sa gawain, may gawain, may ginagawa ka, Pastor. Pag-pray mo na lang. No, pumunta ka. Must be intentional, mga kapatid. Hindi pwede nakatingin ka lang. You have to work on it. Do you remember the responsibility of God? The fire is the responsibility of God, but the flame is yours. Yung ningas. Hindi nawawala yung fire, kaya lang hindi nagniningas, hindi nanatili kapag wala tayong ginagawa, mga kapatid. Hallelujah! Now, ang ministry natin is not passive maintenance. It's active engagement with God's plan. Dapat active. Sabihin mo nga active. Active ka dapat. Hello? Amen. Active tayo lagi sa social media? Diba? Walang oras, alas 2 ng madaling araw, alas 3. Active pa rin tayo sa social media. Walang patawad yan, mga kapatid. Pero dapat, kung ganun tayo ka-active, pagdating sa ministry natin, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod natin, kailangan active ka. Hello, kung saan may pagtitipon, huwag mong pabayaan. Kung saan mayroong paghahayag ng salita ng Diyos, huwag mong i-neglect, mga kapatid. Doon ka kasi lalakas. Doon ka titibay, mga kapatid. If you keep the Word of God in your heart, titibay at titibay ka sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, the goal of the ministry is not just a momentary impact, but the everlasting presence. Hindi ka pumunta sa church o naglingkod sa Diyos para lang pansamantala. Right. No. First, we serve God dahil mayroong everlasting life, mga kapatid. Ang bahay natin, tahanan natin ay hindi dito sa mundo. Ang tahanan natin ay sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. There's a song that says, "My home is in heaven, and I am just a stranger here," mga kapatid. Stranger tayo, mga kapatid, sa lugar na ito, dito sa mundo. Ang tahanan natin ay sa presensya ng Diyos. That's why sabi ni Jesus, ako'y pupunta doon. Maghahanda ako ng lugar para sa inyo. At kapag ka nakahanda na ako, ako'y babalik upang kuhain kayo. Upang saan man ako doon, dumuon din kayo. Now, without fire, mga kapatid, ganito yan, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos. Lahat na naghihintay, sabi niya. Naghihintay ka. Kaya lang, ganito yan, kung walang oil, walang fuel sa puso mo, hindi ka magniningas. Magagaya tayo ng 10 mga birhen. Ang 5 ay naghanda. Ang 5 ay intentional sa kanilang paglilingkod at paghihintay sa Panginoon, mga kapatid. Ang 5 ay pabaya. Ang 5 ay natutulog. Ang 5 ay nagtatambay lamang. Ang iba ay nineglect, mga kapatid, ang kanilang responsibility, ang kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Now, when the groom arrived, sabi nung 5, bigyan nyo kami ng oil. Bigyan nyo kami ng langis para yung aming ilawan ay magkaroon ng lingas, magkaroon ng apoy. Sabi ng 5, ay, para sa amin lang to. Yung 5 na to. Hindi kakasya kapag binahagi. Mayroong marketplace doon. Mayroong lugar doon. Doon kayo bumili. Ngayon, pagbili nila, dumating ang bridegroom. Ang dinala, yung 5 mga wise. Yung 5 nagpabaya. Yung 5 na nineglect palagi ang presensya ng Diyos. Yung 5 hindi nagpe-fellowship. Yung 5
puro material ang kanilang iniisip. Yung 5, puro problema, puro past, puro ano yung kanilang mga iniisip, mga kapatid. Naiwan sila sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Huwag nating hayaan sa buhay na ito, mga kapatid. Huwag nating hayaan na, hallelujah, sa pagbalik ng Diyos, tayong lahat, mga kapatid, ay maiwan. No. Kailangan magsumikap tayo, mga kapatid. Kailangan we have to keep the fire burning. At bilang mga fire keepers, ikaw at ako, you have to keep the fire burning. Kung may mga kaibigan ka, may mga kasama ka, kapatid ka, nasa tingin mo, mamamatay na ang apoy, puntahan mo. Hallelujah! Yung apoy, hawaan mo sila ng apoy na nanggagaling sa Panginoon, mga kapatid, na nasa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah! Huwag mong hayaan na mamatay ang tao. Huwag mong hayaan na wala sila, mga kapatid, sa presensya ng ating pong Panginoon. Huwag mong hayaan sa pagbabalik ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, hallelujah, ay mamatay ang apoy. No, no, no. Kailangan, mga kapatid, na natili ang apoy sa'yo, mga kapatid. Dahil yung mga may apoy, yung mga may oil sa kanilang sisidlan, mga kapatid, yan lang ang dadalhin ng Panginoon. Yan lang ang papasok sa kaharian ng Diyos. Wala pong pwede magsabi na, Lord, right ko na makapasok sa kaharian mo, Panginoon. No. Hindi natin right yun. Binigyan ka lang ng pagkakataon ng Diyos. Binigyan ka lang ng chance ng Panginoon na makapasok. No, noon makasalanan tayo. Wala tayong chance makapasok sa kaharian ng Diyos. But He gave His only begotten Son because He loves us so much, mga kapatid. And that fire must be in our heart. Hindi pwedeng mamatay, mga kapatid. You are a fire keeper. Amen. Kaya ngayong umaga, bago tayo uuwi, mga kapatid, gusto kong kumustahin ang fire na nasa iyo. Kumusta na ang apoy na binigay ng Diyos sa iyo? Mainit ka pa ba sa paglilingkod sa Diyos? O nawawala na ang fire sa iyo? Excited ka pa ba pagka Sunday? O napipilitan ka na lang? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.